Malakas kasi ang kutob ko na mga aswang ang dahilan ng lahat ng to eh. Kasi pagkatapos mamatay ng mga tao, ay matutuyot na ang bangkay nila. Para bang sadyang binibigyan ng sakit ng mga tao para lang sipsipin ng dugo nila. Kung sa ganitong paraan lang ako makakabawi sa mga magulang natin. Sige kuya, tutulungan kita. Kung aswang man ang pumatay kila nanay at tatay, sisiguraduhin ko magbabayad sila. Lintik lang ang walang ganti. Story time. Ako si Teban, 74 years old na ako, taga Samar. Nagpatulong lang ako sa apo ko nito para may kwento ko sa inyo ang karanasan kong to. Pasensya na kung hindi ko nasasabihin ng eksaktong lugar kung saan nangyari to. Para na rin sa katahimikan naman nakatira ron. Dahil sa madalas na pakikinig ng mga kwentong aswang ng apo ko, ay naalala kong karanasan kong to na hindi ko makakalimutan. Nakatira kami noon sa liblib na bahagi ng Samar. Sa sobrang liblib nito, ay parang nasa dulo kami ng Pilipinas. Walang source of communication. Makakabalita lang kami kapag bababa kami sa bayan. O kaya sa mga kapitbahay naming may debateryang radyo. Wala ring pulis, walang ospital, walang media reporters. Kahit yung produkto ng lugar namin ay pahirapan pang ikalakal sa syudad dahil sa napakahirap na daanan. Ang eskwelahan naman ay napakalayo rin. Kailangan pang tumawid ng ilog gamit ng bangka at sobrang layong lakaran. Kaya nga grade 5 lang natapos ko eh. At ang ate Leona ko naman ay grade 3 lang. Tapos nag-asawa na nung 16 years old na siya. Ang kuya ko naman na si Kuya Zimo ay grade 3 lang din ang natapos. Kaya naman sobrang hirap ng pamumuhay namin noon. Lalo na't hindi kami nakakaabot ng tulong mula sa gobyerno. Ang pinakamasakit pa, kapag may nagkakasakit sa lugar namin, ay inaasa lang namin sa tambalan o mas kilala na mas marami sa tawag na albularyo. Isa sa mga albularyo sa lugar namin ay ang Tiyo Maning. Sa kanya din natuto si Kuya Zimo sa panggagamot. Bata pa lang kasi kami, ay pangarap na ni Kuya Zimo ang maging tambalan. Kaya nung magbinata siya, ay tinuruan na siya ni Tiyo Maning. Binigyan siya ng orasyong sapin sa katawan o kabalkunat. May orasyong pangontra rin siya sa mga kamandag at lason. Kaya nung maging albularyo si Kuya Zimo, ay ako naging sidekick niya. Itinuro niya sa akin ang kabalkunat at ang orasyong pangontra sa kamandag at lason. Binigyan niya rin ako ng agimat para protection sa masasamang elemento. Gusto pa nga niya akong turuan sa panggagamot eh. Pero ibang pangarap ko, gusto kong makaalis sa lugar namin. Gusto kong maranasan ang buhay sa syudad. Ayoko maburo lang sa liblib na lugar na yon. Kaya nang may dumating ng mga sundalong nagre-recruit ng mga kalalakihan sa amin para mag-training, ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Lalo na't sinabing kada buwan ay bibigyan ng isang sakong bigas ang pamilya namin. Tapos bibigyan pa ng pera. Para kasi sa amin noon, ang isang sakong bigas ay katumbasan ng ginto. Dahil bihira na namin ito makain at mabili. Ano ka mo tol? Papayag kang mag-training at ipadala sa Mindanao? Balita ko, may gera ngayon dun ah. Kuya Zimo, pagkakataon ko na rin to para kahit paano. Makatulong ko sa magulang natin. Malaking bagay ng isang sakong bigas, no? Para hindi ka magutom dito. Pero gera ang pupunta mo dun. Anong kinakatakot mo? May kabay ko na naman ako. Oo nga, pero hindi mo rin alam kung anong kakayahan ng mga kalaban mo. Huwag ka mag-alala kuya. Akong bahala sa sarili ko. Kayang-kaya ko yun, no? Hindi na ako nagpapigil pa. Tumuloy ako sa plano ko. Mahirap din ang pinagdaanan naming training. Dahil tumagal din to ng ilang buwan. Ang first batch ay ipinadala sa Mindanao. Kaso sa daan pa lang, ay tinambangan na sila ng mga kalaban. At lahat sila ay namatay. Nakaramdam din ako ng takot nang malaman namin ang balitang to. Buti na lang nagkaroon ng ceasefire sa Mindanao at nakipagkasundo ang gobyerno sa militanteng grupo na itigil ang gera dahil mandami na ang nadadamay. Ito ang dahilan kaya hindi kami na-deploy sa Mindanao. Hinatid na lang nila kami sa bayan namin at ipapatawag na lang daw kapag kailangan pa nila ulit ng tao. Pero may bago na naman ulit ako naging plano nito. Kasama yung naging tropa ko noon sa training. Gusto kong pumunta nito sa Maynila para magkaroon ng mas magandang oportunidad. Kaya ang ginawa namin, nakasakay kami sa sasakyan ng mga militar papuntang Maynila. Tapos nakituloy kami sa kamag-anak niya. Kalaunan na nakapasok ko ng trabaho sa isang pabrika. 5 taon din ako sa Maynila. Sobrang hirap ng buhay pero tiniis ko to. Nag-ipon ako para sa mga magulang ko. Ang harap kasi nila magkaroon ng kalabaw eh. At yun ang gusto kong tuparin. Sa loob ng 5 taon ng pagtatrabaho ko, wala akong balita noon sa kanila. Kaya sabik din ako makauwi noon sa amin. Kaya nang makaipon ako ng sapat para makabili ng kalabaw, ay masaya akong umuwi sa Samar. Dahil masosopresa ko ang mga magulang ko sa ibibigay ko sa kanila. Kaso, ang sumalubong sa akin ay ang luha ng si Ate Leona. Panganay sa aming magkakapatid. Teban, bakit ngayon ka lang umuwi? Akala namin ikaw na paano ka na. Ate, hindi rin kasi madali ang buhay sa Maynila. Sobrang hirap din. Kaya natagalan ako makaipon. Gusto ko palang sopresahin sila nanay at tatay. Nasaan ba sila? Teban, ano kasi? Teka, bakit ka umiiyak? Nag-away ba kayo ng asawa mo? Dapat nga masaya ka kasi nandito na ako. Miss na miss ko na kayo Alam niyo ba yun? Bunso, kasi wala na sila nanay at tatay eh. Ano? Paano wala? Nasa bukid ba sila? Lumipat ba ng bahay? Bunso, wala na sila eh. Nagkasakit sila ng malubha. Tapos, diba, patay ng mga magulang natin. Wala na sila. Sabay silang namatay sa pagkakatulog. Ano? Anong sinasabi mo? May sorpresa pa ako sa kanila. Mabibili ko na ngayon yung pangarap nilang baka. Teka,
May galit ka ba sa akin? Galit ba kayo sa akin kaya sinasabi mo yan? Nagtatampo ba sila? Kasi hindi ako nakauwi ng 5 taon? Ate Leona naman, huwag naman ganito. Para sa inyo rin yung ginagawa ko. Sana nga nagbibiro lang ako. Sana nga bunso. Pero hindi. Wala na sila. Nanginig ang mga tuhod ko nito sa bumungad na balita sa akin. Napaupo ako at napaiyak na lang sa sobrang sama ng loob. Kaya nang sumunod na araw, ay sinamahan ako ni Ate Leona sa puntod ng mga magulang namin. Natatabunan lang to ng lupa at nilagyan ng mga batong galing sa ilog. Walang sementadong punto dito kasi hindi naman nakakapasok sa lugar namin ang mabibigat na materyales tulad ng semento at mga bakal. Tanging ang kahoy lang na inukita ng pangalan nila ang nagsilbing tanda na dito sila nilibing. Nay, tay, patawarin niyo ako kung hindi ako nakauwi kagad ah. Gusto ko lang naman na bigyan kayo ng magandang buhay eh. Gusto kong ibigay sa inyo yung pinapangarap niyong kalabaw para hindi na sana kayo mahirapan sa pagsasaka sa bukid. Patawad kung hindi ako nakauwi kagad dahil ang hirap din eh. Pero lahat ng hirap na yun, tinis ko. Lahat kinaya ko pero bakit hindi niyo ako nahintayin ay, tay? Sana nakita ko man lang kayo. Patawarin niyo po ako. Munsa, wala kang kasalanan. Kahit kailan, hindi sila nagalit sa'yo. Ang gusto ko rin talaga nilang makita. Kaso nangyari na yan eh. Hindi ko na napigilang umiyak nung yakapin ako ni Ate Leona. Lahat ng sakripisyo ko sa Maynila ay nawalan ng silbi dahil wala na ang pag-aalayan ko ng lahat ng naipon ko. Kung alam ko lang sana, dapat umuwi na lang ako para makasama ko pa sila. Kaso, ganun talaga ang buhay eh. Ganun kahirap ang buhay noon. Hindi pa uso ang mga cellphone. Sa liblib na lugar kasi namin, hindi rin makakarating ang kartero kapag sumulat ako. Mabuti na lang dahil nandito si Ate Leona para alalayan ako. Ate, nasan nga pala si Kuya Zimo? May ginagamot siya sa kabilang barangay. Maliit lang naman ang bayan natin kaya sigurado mamaya lang ay makakarating na sa kanya ang balitang nakauwi ka na. Nasan po si Tio Maning? Hindi na ba siya nanggagamot doon? Patay na si Tio Maning bunso. Kaya si Zimo na ang tinatawag nila kapag may sakit ang mga taga doon. Nadagdagan ng lungkot na nararamdaman ko dahil malapit din sa akin si Tio Maning. Marami pang naikwento sa akin si Ate Leona. Kahit ako, nakapagkwento rin sa kanya ng naging buhay ko sa Maynila. Habang nagkukwentuhan kami, ay napansin ko ang isang matandang lalaking matalim ang pagkakatitig sa amin. Ate, kilala mo bang matandang yon? Parang kakaibang tingin sa atin ah. Saan? Wala naman ah. Nawala na eh. Umalis na nung magkatinginan kami. Grabe, ilang taon lang ako nawala. Pero parang hindi ko nakilala ang mga taga rito. Ang daming bagong mukha na. Nako Teban, may mga dayo na kasing nakatira sa lugar na to. Dito sila lumipat. Dayo? Ano namang nakita nila sa lugar natin? At dito pa nila gusto tumira? Bukod sa mahirap ng buhay dito, pahirapan pa makababa sa bayan. Yan nga rin ang gusto kong alamin. Nagulat ako na may biglang magsalta sa likod namin. Kilalang kilala ko ang malalim na boses na yon. Paglingon ko, ay nakita ko nga si Kuya Zimo na nakatingin sa akin. Mabilis akong lumapit at yumakap sa kanya. Medyo pumayat si Kuya Zimo, pero maskulado pa rin ang katawan niya dahil batak sa trabaho sa bukid. Nagsasaka rin kasi siya kapag wala siyang ginagamot. Kuya Zimo, grabe! Namiss kita! Kumusta ka na tol? Ang ganda ng katawan mo ah. Tapos pumuti ka na. Mukhang maganda na ang buhay mo sa Maynila. Sakto lang kuya, mahirap din ang buhay doon. Kailangan mong bilhin lahat. Pinilit ko na nga lang makaipon para kala nanay tatay. Kaso, libingan na lang pala nila madadatnan ko rito. Kasalanan ko tol. Hindi ko sila napagaling eh. Kung ibang tao nagagamot ko. Pero mga magulang natin, hindi ko man lang nagawang pagalingin. Tama na nga kayo. Walang may kasalanan sa pagkamatay nila. Sadyang hanggang doon na lang talaga siguro ang buhay nila nanay at tatay. Kung nakikita pa nila kayo ngayon, ay tiyak na malulungkot din sila sa langit. Nakakalungkot naman talaga kasi. Ay, tay, eto ng bunso nyo. Nakabalik na. Kaya sana, maging masaya na kayo dyan sa kabilang buhay. Itutuloy ko pa rin yung sorpresa ko sa kanila kuya. Bibili pa rin ako ng kalabaw. Tiyak na mas magiging masaya sila sa langit. Oh, tama na yan. Kaya tama na rin ang dramahan yung dalawa. Umuwi na tayo kasi baka maabutan pa tayo rito ng dilim. Pag uwi namin, nagpakatay ng manok si Ate Leona sa asawa niya. At ito ang inulam namin. Hindi muna rin umuwi si Kuya Zimo ng gabing to. Kaya nagsama-sama kami magkakapatid. Tamang kwentuhan lang habang inaalala ang buhay namin ng mga bata pa kami. Si Ate Leona at ang pamilya niya ang nakatira sa dati naming bahay. Si Kuya Zimo naman ay nagtayo ng bahay sa lupang sakahan niya. Bala kong sa kanya na rin ibigay ang bibilin kong kalabaw na para sana kila tatay. Matapos kumain at makipagkwentuhan, ay tumambay pa kami ni Kuya Zimo sa silong ng mangga. Dati ay may papagtong pahingahan, pero ngayon ay isang mahabang upuan na lang nagawa sa kahoy ang nandito. Kuya, ikaw na rin pala nagagamot sa barangay nila Tio Maning? Oo tol, nung nabubuhay pa kasi si Tio, ay binili niya sa akin na ako ang susunod sa yapak niya. Wala naman siyang anak kaya wala siya ibang matuturuan kundi ako lang. Huwag ka lang sana magaya kay Tio na hindi na nagkaroon ng sariling pamilya niya. Wala pa rin sa isip ko yan tol. Nga pala, kumusta na ang gimat mo? Nagagamit mo pa rin ba? Nadedebusyonan mo pa rin ba yan? Balita ko pa naman maraming loko-loko sa Maynila. Oo, nasa akin pa rin ang gimat. Pero matagal ko nang hindi nabebendisyonan yun eh. O sige, ibigay mo sa akin. At bubuhayin ko para magkaroon ulit ng visa. Yung mga oras na tinuro ko, kabisado mo pa rin ba? Oo naman kuya, gamit na gamit ko nga ang kabal na kunat eh.
Dahil madami talagang loklok sa tinitira namin doon sa Maynila. Kaya dapat, hindi mo rin pinabayaan ang gimat mo. Lagi mo kargahan ng pondo yan. Oo kuya, pero maiba tayo. Bakit parang ang daming bagong mukha rito sa lugar natin? May mga bagong salta nga rito. Nakikisaka sila. Balita ko, galing daw sila sa Mindanao. Nagsawa na siguro sa gera doon, kaya piniling tumira rito. Tahimik naman sila at masipag magsaka. Bira nga lang makisalamuha sa mga taga rito. Mabuti naman kung ganun. Kaso, ibang kutob ko sa kanila eh. Kakaibang dating nila. Ang talim nga nila makatingin sa akin eh. Napansin mo rin pala yan. Kakaiba nga talaga. Kasi nung dumating sila dito, sunod-sunod na nagkakasakit. Buti na agapan ko yung iba. Pero yung iba tulad nila nanay at tatay, hindi ko na nagawang pagalingin pa. Baka naman nagkataon lang. Pero, nakakabahala na nga ang bilang ng mga namamatay dito. Yun na nga eh. Sumasakit lang naman ng ulot katawan nila. Tapos may kasamang panginginig. Tapos isang araw lang, mabawian na ng buhay. Eh sa dami ba naman nagkakasakit, hindi lahat ay kaya kong gamutin. Grabe, anong klaseng epidemya kaya yan? Epidemya nga ba? O sadyang may gusto lang pumatay sa mga tao rito. Kaya ngayon, nag-aaralan ko pa ang lahat kung saan nagmula ang sakit na yan. Pero malakas ang pakaramdam ko na may kinalaman to sa mga dayo rito. Napabuntong hininga si Kuya Zimo. Ramdam ko yung bigat ng obligasyong nakaatang sa kanya. Lalo na ngayong wala na si Tio Maning. Alam ko ring malakas talaga ang pakaramdam niya sa ganito. Kaya naniniwala ako sa kanya. Anong balak mong gawin, Kuya Zimo? Kailangan ko ang tulong mo tol. Kung pwede sana, huwag ka munang bumalik sa Maynila. Malakas kasi ang kutob ko na mga aswang ang dahilan ng lahat ng to eh. Kasi pagkatapos mamatay ng mga tao, ay matutuyot na ang bangkay nila. Para bang sadyang binibigyan ng sakit ng mga tao. Para lang sipsipin ng dugo nila. Kung sa ganitong paraan lang ako makakabawi sa mga magulang natin. Sige kuya, tutulungan kita. Kung aswang man ang pumatay kila nanay at tatay, sisiguraduhin ko magbabayad sila. Lintik lang ang walang ganti. Teka, natatanda mo ba ba ang lahat ng tinuro ko sa'yo noon? Yung panggagamot at mga orasyon? Oo naman kuya, hindi ko man nagamit sa Maynila yun pero nasa isip ko pa naman lahat ng kaalamang tinuro mo sa akin. Kung ganon, ikaw na muna bahala dito sa barangay natin. Doon ako sa kabilang barangay manggagamot. Magmanman ka rin sa paligid para makakuha ng impormasyon sa kung anong epidemyang kumakalat sa lugar natin. Oo sige kuya. Kinabukasan ay bumalik na si Kuya Zimo sa kabilang barangay. Naiwan naman ako sa bahay ni Ate Leona. Lumabas din ako para makipag-usap sa mga dating kakilala ko. Nalaman kong pati mga hayop ay nagkakamatayan din pala rito. Hayop, tao, bata o matanda. Wala raw patawad kung sino man ang may gawa nun. Dahil sa isa-isang pagkakamatay ng mga tao at hayop sa lugar namin, ay dito ko talaga nakita ang halaga ng albularyong tulad ni Kuya Zimo sa lugar namin. Siya lang kasi ang inaasahan ng mga tao rito. Naku Teban, nakakatakot na talaga ang epidemyang yan. Sunod-sunod na ang namamatay. Kahit nga ang mga kalabaw, ganun din. Kaya ang payo ko sa'yo bunso, huwag ka munang bumili ng kalabaw ngayon. Sayang lang kasi kapag namatay. Bakit? May namatay na naman ba? Meron na namang may sakit. Pinatatawag nga si Zimo Kaso nasa kabilang barangay naman siya. Ate Leona, subukan ko na rin kayo manggamot. Total naman, nasa akin pa rin ang mga aral na tinuro ni Kuya Zimo noon Wala namang mawawala kung susubukan mo. Pumunta ka na lang sa bahay ni Lolo Masong. Yung asawa niya yung may sakit. Nag-aagaw buhay na raw yun. Oo, sige ate. Punta ka muna. Baka sakaling maisalba ko pa yung buhay niya Pagdating sa bahay ng mga to, ay nakita ko kagad na namimilipit sa sakit ng ulo ang asawa ni Lolo Masong. Nagsusuka rin to at panay kamot sa katawan. Halatang hinang-hina na to. Lolo Masong, kailan pa po nagkaganyan si Lola? Kaninang umaga, maayos pa naman ang pakiramdam niya. Nagwawalis lang siya dyan sa labas Nung una, sabi niya makatiraw ang braso niya. Tapos parang namamanhid na. Hanggang sa yan lang nangyari sa kanya. Wala po ba siyang nakain? Kasi parang nalason si Lola Wala naman. Teka, ano tong nasa braso ni Lola? Parang natuyong dagta. Ayan nga ang hindi ko alam. Wala namang punong may dagta rito sa amin. Sinubukan kong hawakan ang braso nitong may dagta. Medyo natutuyo na to sa braso ng matanda. Pero nang mahaplos ko to, ay nangati ang palad ng pinanghawa ko rito. Dito ko naisip na mukhang dito galing ang pangangati ng matanda. Pinakiramdaman ko pa ang sarili ko. Talagang kumakati siya. At kapag kinamot ay lumalala. Agad ako humingi ng isang basong tubig kay Lolo Masong. Umusal ako ng orasyong pangontra sa lason. At pagkatapos ay inihip ko to sa tubig. Agad ko tong ininom para makontra ang lason. Umusal pa ako ng orasyon. At inihip naman sa bunbunan ng matandang babae. Pagkatapos ay humingi ulit ako ng isang basong tubig para orasyonan yon. At pagkatapos ay ipinainom ko to sa matanda. Lolo Masong, sigurado na ako. Nalason po ang asawa nyo. Sa dagtang yan nanggagaling ang lason. Sigurado ka ba, Teban? Opo Lolo, nangati ang kamay ko nung haplusin ko ang dagtang nasa braso niya Kahit tuyo na, may konting epekto pa rin sa akin Diyos ka, sino naman ang magpapahid ng dagta sa asawa ko? Saka, paano natin makukontra ang lason sa katawan niya? Inorasyonan ko po yung tubig na pinainom ko sa kanya. Teka po, kumuha po kayo ng planggana at lagyan niyo po ng maligamgam na tubig. Agad naman kumuha si Lolo Masong. Medyo kumalma na ang pagsusuka ng matandang babae nang mapainom ko ng tubig na inorasyonan ko yon. Pagbalik ni Lolo Masong, ay dala na nito ang plangganang may tubig. Ginamit ko to para hugasan ng dagta sa braso ng matanda. Habang ginagawa ko to, ay umuusal ako ng orasyong pangontra sa lason. Pagkatapos ay itinapon ko ang tubig sa malayo. Napakabilis kumalat ng lason na to. Lolo Masong, tulungan niyo akong ipakalat sa ibang mga kabaroy natin na huwag muna maglalabas ng bahay. Mukhang nadali ng malalason ng asawa ko. Mga walang hiya Kung sino man sila, kakarmahin din ng mga hayop na yan. Tingin ko, hindi lang basta malalason ng mga to.
Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko po muna masiguro, Lolo Masong. Sa ngayon po, iiwan ko muna tong tubig na may orasyon. Kapag nagising na po si Lola, ipainom niyo ulit ito sa kanya para tuluyang mawala ang lason sa katawan niya. Naku, Teban, maraming salamat sa tulong mo. Akala ko'y mamamatay na kanina ang asawa ko. Mabutit bumalik ka na dito. Dahil hindi na maganda ang gagasisi mo sa panggagamot. Kung wala ka, ay baka hindi na nabutan ng umaga ang asawa ko. Huwag niyo na pong isipin yun. Mauna na po ako. Parang naantig yung puso ko sa sinabi ni Lolo Masong. Dito ko naramdaman ng sayang madalas sabihin sa akin ni Kuya Zimo. Yung sayang nararamdaman niya kapag nakakatulong at nakakapagligtas siya ng buhay. Kaya mas lalong nabuo ang loob kong mag-imbestiga. Gusto kong alamin ito kung ang mga dayo ba ang nanlalason sa mga tao at hayop dito sa baryo namin. At kung nilalason ba nila ang mga to para gawing pagkain nila. Kapag napatunayan ko ang kutob ko, bala kong ako ang tatapos sa buhay nila. Sisingilin ko sila sa lahat ng buhay na inutang nila, lalong-lalo na sa buhay ng mga magulang namin. Umuwi ako nito na masaya dahil isang buhay ang nailigtas ko, pero hindi pa siya tuluyang ligtas dahil tiyak na babalikan siya ng manlalason. Inusalan ko muna ng orasyong kabal at proteksyon ng bahay nila bago ako lumabas. Tapos pagsapit ng gabi, bumalik ako sa bahay nila Lolo Masong. Nagmanman ako sa paligid ng bahay nila. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay naaaninag ko naman ang paligid ng kubo. Kasi kung tama ang hinala namin ni Kuya Zimo na manlalasong aswang ang umaatake sa mga tao rito, ay siguradong babalik sa gabi ang manlalaso na yon para tuluyang patayin at kainin ang biktima niya. Pero magdamag ako nagbantay kaso walang aswang na dumating. Kaya pagsapit ng umaga ay kumatok na ako sa bahay ng dalawang matanda. Nakita kong gising na ang mga to at hindi na rin maputla si Lola. Kamusta pong pakiramdam niyo? Ayos na ang pakiramdam ko, Teban. Salamat sa tulong mo, ha? Mahusay ka rin palang manggamot tulad ng Kuya Zimo mo. Teban, ang aga mo Halika muna't magkape. Salamat po Lolo Masong. Pero hindi na ako magtatagal. Pumunta lang po ako rito para siguraduhin magaling na si Lola. Nang masiguro kong maayos ang lagay ng matanda, ay umuwi na rin ako sa bahay para makatulog. Kaso nasa daan pa lang ako, ay rinig ko na ang iyakan ng mga kapitbahay namin. Nakita ko pa si Ate Leona na nakikipag-umpukan, kaya nilapitan ko siya. Ate Leona, ano nangyayari? Naku Teban, patay ng anak ng kapitbahay natin. Nakakaawang bata. Pero kapon, masigla pa siya, di ba? Nakita ko pa nga naglalaro yan eh. Kagabi daw inangati ang katawan at iyak ng iyak. Tapos bigla na lang nagsusuka. Malala na ang epidemyang to. Wala bang solusyon para matigil ang kumakalat ng sakit na yan? 2 years old ang batang namatay. Mas matindi ang kapit ng lason dito kasi masyado pang mahina ang katawan nito. Tapos inaswang pa, kaya halos matuyo ang katawan ng bata. Mukhang alam ng aswang na may nagmamanman sa kanila. Kaya ibang buhay ang kinuha imbis na buhay ng asawa ni Lolo Masong. Nakakalungkot lang nito dahil isang paslit ang naging kapalit nito. Isang araw at isang gabi lang pinaglamayan ng bata. Wala rin kasing balasan mo sa lugar namin noon. Binihisan lang ng puting damit ang bata at binalot sa puting kumot. Kinabukasan na inilibing na rin to kaagad. Habang nasa sementeryo ay nagmamasid ako sa paligid hanggang sa makita ko ang isang matandang lalaki sa di kalayuan. Siya rin yung dayong nakita ko nung pumunta kami ni Ate Leona dito sa sementeryo. Kakaiba ang tingin ng matanda sa bangkay. Tapos nang makita niyang nakatingin ako sa kanya ay bigla na lang to ulit umalis. Pasimple ko nilagyan ng baon ng nyugang ibabaw ng libingan ng bata para maging tanda ko. Tapos tinabunan ko ng lupa para hindi halata. Nang mag-uwian ng mga tao ay naiwan ako rito para magmasid. Naglakad-lakad lang ako hanggang sa may nakita kong kubo sa di kalayuan ng sementeryo. Mukhang dito nagtayo ng kubo ang matandang dayong nakikita ko. Matapos nito ay mabilis akong umalis at pumunta sa sakahan para tignan kung nakauwi na si Kuya Zimo. Sa sakahan kasi namin siya nagtayo ng kubo at sakto namang nadatnan ko siya rito at mukhang kakarating lang din niya. Kuya, mabuti na buta kita rito. O ano tol? May napansin ka ba sa pagmamanman mo sa paligid? Oh, manlalason nga ang nagbibigay ng sakit sa mga tao. Pinapahiran sila ng dagta sa katawan ng mga yon. Tapos unti-unti silang manlalason. Tingin ko, hindi lang sila basta manlalason eh. Mukhang mga aswang din sila. Oo, tama ka. Nakaharap ko na ang ilan sa kanila. Kaya mag-ingat ka tol. Hindi sila basta-basang aswang. Nakakiwig sila. Mabibilis silang kumilos. Kaya halos hindi mo mapapansin ang ginagawa nilang paglapit at paglagay ng lason sa mga biktima nila. Balaan mo si Ate Leona pati ang mga tao. Paiwasin mo muna silang lumabas ng bahay. Kailangan talagang kumilos na tayo kuya. Pero issue ng mga aswang na manlalason na yan eh. Maski batang paslit, wala silang patawad. Kailangan lang natin makilala kung sino sila at kung ilan ba silang naninirahan dito. May paraan na ako para malaman yan kuya. O sige, kung naman yan. Basta lagi ka lang mag-iingat ha. Nagpaalam ako kay kuya na uuwi muna ako sa bahay nila Ate Leona. Pagsapit ng gabi, bumalik ako sa sementeryo. Nagmasid-masid ako sa paligid ng pinaglibingan ng bata. Tumagal ako ng ilang oras dito para magmanman bago ako naglakad-lakad sa paligid. May kadiliman man ng gabi pero sanay naman ako sa dilim. Lalo't kasama to noon sa training namin sa pagsusundalo. May ingat ang bawat hakbang ko para hindi makagawa ng ingay. Hanggang nakalapit ulit ako sa kubong nakatayo malapit sa sementeryo. May nakasinding lampara sa loob. Pero nang sumilip ako sa siwang ng kubo ay wala naman ako nakitang tao sa loob. Tapos nakatali pa ang pintuan mula sa labas. Kaya nasigurado ko na wala ngang tao rito. Dahil sa gusto kong malaman na tama ang hinala ko, binaklas ko ang tali at agad na pumasok sa loob ng kubo. Ang daming mga garapon dito. Tapos mga nakasabit na karne. Hindi ko nga lang alam kung anong mga karne ang mga to. Tinignan ko ang laman ng mga garapon. Iba't ibang klase yung mga to. Mga herbal at mga pampalasa sa pagluluto. Siguro ginagamit nila ang mga to
para magpreserba ng mga karning kinakain nila. Wala kasi akong naaamoy na malansa at mabaho sa paligid. Kahit tingin ko ay bulok na ang ibang mga karningan dito. Pero ang nakaagaw pansin sa akin, ang pinakamalakit babasaging garapon. May laman tong maliliit na sanga ng puno at may mga dagta pa. Nang titigan kong mabuti, ay dito ko nalaman ko anong klaseng sanga ng puno ang mga to. Sanga to mula sa puno ng ipo ah. Sapat ng ebidensya to. Sila nga ang aswang na manlalason. Kailangan malaman ni Kuya Jimo to. Kilala ang ipo tree bilang nakakalasong puno. Mabilis lang umepekto ang lason. Kapag nadikitan ng dagta nito ang katawan ng tao, pwedeng agapan pero sa bilis ng pagkalat ng lason ay pwede ring mamatay kagad ang biktima. Mabilis akong umusal ng pangontra sa lason bago ko kinuha ang bimpo o towel sa bulsa ko at ito ang ipinambalot ko sa garapon. Hanggang uuwi na sana ako nang maalala kong may dapat nga pala akong bantayan. Unyemas naman oh! Oo nga pala! Yung bangkay ng bata! Mabilis akong tumakbo palabas ng kubo. Nakalimutan ko pang isarat itali yung pinto bago ako umalis. Nang marating ko ang libingan ng bata ay nakahinga ako ng maluwag dahil wala namang senyales na nahukay to. Paalis na sana ako nang mapansin ko ang baon ng nyug na nasa tabi ng punton at balot pa yun ng lupa. Anak ng teteng! Ito na nga bang sinasabi ko eh! Nilapag ko sa tabi ko ang garapong nakabalot sa bimpo tapos hinukay ko ang libingan. Mababaw lang naman ang pinagtabunan ko sa nilagay kong baon ng nyog pero hindi ko na makita to. Ibig sabihin, merong naghukay sa libingan. Nagmadali akong umuwi. Tinawag ko ang ama ng batang nakalibing at sinabi ang masamang balita. Tapos nagsama-sama ang ibang mga kapitbahay naming mga lalaki at sabay-sabay kaming pumunta sa libingan ng bata. Hinukay nila to at ang tanging nakita na lang ay ang kumot na ipinambalot sa bangkay. Nasaan ang bangkay ng anak ko? Pati ba naman bangkay niya pag-iintirasan pa nyo? Mga demonyong halimaw kayo! Teka, malapit lang naman dito ang saka ni Kuya Jimo. Tatawagin ko lang siya. Umalis ako dala pa rin ng garapong nakabalot sa bimpo. Pagdating ko sa kubo, nadatnan ko si Kuya Jimo na naghahalo ng mga halamang gamot niya. Nagtaka pa to nang makita niya ako. O tol, gabing-gabi na. Kuya, hinukay ng aswang ang bangkay ng bata. Ano? Binabantayan mo yun, di ba? Ano nahukay? Bakit mo alam na nagbabantay ako doon? Alam ko yun ang gagawin mong plano, kahit hindi mo sabihin. Ayun na nga kuya, nalingat ako saglit eh. Dahil pumunta ako dun sa kubo sa malapit sa sementeryo. Kumpirmado, bahay nga yun ng aswang. Yung matandang dayo rito, siya yung aswang na nanlalason sa mga tao. Tignan mo itong nakuha kong garapon. Sanga to ng ipo tree. Saan ang kubo ng aswang? Kailangan na natin mapuntahan yung kagad. Dahil siguradong alam niya na may nakatuklas sa sekreto niya. Naku po, oo nga. Baka ngayon alam niya na may nakapasok sa bahay niya. Tayo na kuya, bago pa makatakas yung matandang yun. Lakad takbo ang ginawa namin pabalik sa sementeryo. Pero imbis na puntahan ang libingan ng bata, ay dumiretso kaagad kami sa kubo ng matanda. Nakabukas pa rin to ng datnan namin. Nakasindi pa rin ang lampara. Pero wala na ang ibang mga nakapreserbang karne rito. Pati yung mga garapon ng herbal at mga pampalasay wala na rin. Mukhang kinuha lang ng matanda ang makakaya nitong dalhin. Tol, halika rito. Nalingunan ko si Kuya Jimo na nakatayo sa bungad ng kwarto. May tinitingnan siya sa loob. Kaya lumapit ako. Halos bumaliktad ang sikmura ko nang makita ang bangkay ng bata rito. Wakwak ang tiyan at wala ng mga lamang loob to. Hayop na mga aswang yan oh. Kapag nakita ng ama ng bata to, tiyak na hindi niya kakayanin makita to. Teka, pinaririnig ako. Hindi pa nakakali yung asong na yun. Teka kuya, saan ka pupunta? Tumakbo si Kuya Jimo palabas ng kubo. Agad ko naman siyang sinundan dahil sa pagtataka ko anong gagawin niya. Wala naman kasi ako naririnig at wala rin ako nakikita nito. Hoy, duwag! Bumalik ka rito! Kuya, sino ba kausap mo? Tol, dito ka lang. Kailangan ko mahabol ang asong na yun. Hinugot ni Kuya Jimo ang itak na nakasabit sa bewang niya. Mabilis naman ako sumunod sa kanya dahil sa pag-alala. Kaso mabilis din nakatakbo si Kuya Jimo palayo. Nagulat pa nga ako kasi wala na siya sa tabi ko. Wala akong nagawa kundi tawagin na lang ang mga kalalakihan sa sementeryo. Nahanap na namin ang bangkay ng bata. Ano? Nasaan? Nasaan ang anak ko? Sumunod ka sa akin pero huwag kang mabibigla. Ihanda mo ang sarili mo. Magkakasama kami pumunta sa bahay ng manlalasong aswang. Ang lakas ng palaho ng tatay ng bata nang makita niya ang bangkay ng anak niya. Anak ko! Ano ba kasalanan ko? Bakit nila ginawa sa anak ko to? Hindi na sila naahawa. Nasaan ang hayop na aswang na yan? Papatayin ko siya! Nakatakas na. Sa pagmamadali siguro, naiwan na lang ang anak mo dyan. Pero hinabol na siya ni Kuya Jimo. Sana nga lang maabutan pa niya yung aswang na yun. Nang kumalma ang lalaki, ay binalik na namin sa libingan ng bata. Nakiusap to na huwag nang sasabihin sa asawa niya ang nangyari dahil baka hindi niya to kayanin. Nagsiuwi ang mga lalaki habang ako naman dumiretso sa kubo ni Kuya Jimo para doon na lang siya hintayin. Hindi naman nagtagal, ay umuwi na rin siya. O kuya, napatay mo ba yung aswang? Nakatakas eh, pero hindi na siguro babalik yun. Sayang at hindi ko siya napatay. Baka mambiktima pa ulit yun sa ibang lugar eh. Sorry kuya, kung naging maingat sana ako, hindi sana nakatundog ang aswang na yun. Hindi mo kasalanan. Ginawa mo naman mga kaya mo eh. Kung nandito pa sana si Tio Manin, madali na may tataboy ang mga aswang na yan. Pero kuya, bakit ganun? Wala naman ako nakitang aswang na hinahabol mo. Mabilis kasi silang gumalaw at kulang pa ang kakayahan mo para magawa mong makita sila. Kung ganun pala, turuan mo ako. Nakakasigurado ko hindi lang nag-iisang aswang na yun. Gusto kong tumulong sa'yo. O sige, dito ka na muna matulog. Bukas sasanayin kita. Nang mga sumunod na araw, ay naging tahimik ang baryo namin. Walang nabiktima ng mga aswang. Wala rin mga nalason. Maliit lang din naman ang baryo namin. Kaya mabilis lang kumalat ang mga nangyayari sa loob ng baryo. Hanggang nakapagsanay kami ni Kuya Jimo sa loob ng ilang araw.
Kahit paano, ay nakakabisado ko na ang mga orasyong pinakabisado niya sa akin. Nagpalakas din ako ng espiritual na enerhiya. Nagdadasal ako tuwing hating gabi sa may gubat. Nang ramdam ko ng handa na ako, ay nagpaalam ako kay Kuya Zimo na uuwi muna ako kay Ate Leona. Kaso bago ako makaalis sa bahay ni Kuya Zimo, ay humahangos nang dumating si Ate Leona. Zimo! Zimo! Tulungan mo ako! Ate Leona, anong nangyari tumahangos ka? Si Buboy, mukhang nadali ng malalasong aswang eh. Tulungan niyo ako. Hiligtas yung pamangkin niyo. Mga hayop na yun, hindi sila natakot kaya nawala sila. Mukhang pinagplanuhan yata nila tayo, kuya. Tayo na, bilisan natin. At baka kung ano pang mangyari kay Buboy. Nagmadali kaming pumunta sa bahay nila Ate Leona. Si Kuya Zimo ang gumamot sa anak niya habang ako inutusan niyang puntahan si Kapitan para ipaalam ang nangyayari. Kailangan namin magronda sa paligid dahil baka may iba pang pinaplano pa ang mga aswang. Sinabi ko na rin kay Kapitan ang tungkol sa mga malalason. Naniwala naman siya sa akin dahil kilala naman niya ako at ang angka namin. Lalo na't si Kuya Zimo ang sumunod na tambalan sa lugar namin. Habang nagro-ronda kami, ay nakasalubong namin ang grupo ng mga kalalakihan at mga taga-kabilang barangay ang mga to. At mukhang si Kuya Zimo ang pakay nila. Mawalang galang na po. Saan po ba ang bahay ni Zimo dito natambalan? Bakit? Anong kailangan niyo kay Kuya Zimo? Umatake ang mga kiwig sa barangay namin eh. Mga agresibo na sila ngayon kumpara noon. Sunod-sunod na nagkakasakit at lantaran na sila ng bibiktima. Hindi na nila inihintay na malibing ang mga patay bago nila wakwakin at kuhain ang lamang loob nun. Wala na silang takot. Ay Diyos ko, nilaso nila yung pamangkin namin kaya ginagamot ngayon ni Kuya Zimo yun. Pero hali kayo, sasamahan ko kayo sa bahay ng kapatid ko. Gusto ko ako na sana ang pumunta nito sa kabilang barangay. Kaso wala pa akong karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya pinuntahan ko na lang si Kuya Zimo. Ako na ang gumamot sa anak ni Ate Leona. Habang si Kuya Zimo ay sumama sa mga lalaki papunta sa kabilang barangay. Mabuti na lang dahil malakas din ang resistensya ni Kuya Zimo. Kaya kahit halos wala ng pahinga, ay malakas pa rin siya. Protektado rin kasi siya ng mga agimat at orasyon. Pagkalis ni Kuya, ay hinarap ko naman ang paggagamot kay Buboy. Ginawa ko ang itinuro sa akin ni Kuya Zimo. Inorasyonan ko ang paligid ng bahay ni Ate Leona para hindi makalapit sa amin ng mga aswang. At para makasiguro, ay salitan kami nagbantay ng bayo ko para makaraos sa buong magdamag. Pagsapit ng umaga, ay mas maganda na ang pakiramdam ni Buboy. Inorasyonan ko na siya ng pangontra sa lason. Tapos isinulat ko sa papel ang buong orasyon at ibinigay kay Ate Leona to. Ate Leona, panahon na para aralin mga orasyon to. Kailangan mo to para maprotektahan ang pamilya mo. Pero wala naman akong balak mag-albularya. Ayos lang yan ate. Hindi naman porke nakabisado mo ng orasyon sa lason at orasyon sa proteksyon. Magiging albularya ka na. Sige na, iiwan ko na to sa'yo. Kabisaduhin mo ha. O sige, pero saan ka ba pupunta? Bakit hindi ka na lang pumirmi dito sa bahay? Kailangan kong tulungan si Kuya Zimo. Mag-isa lang siya eh. Tapos hindi natin alam kung ilang mga aswang ang makakalaban niya. Kung ganon, mag-iingat kayo. Kayo rin ate. Si Bayaw, huwag mo munang papalabasin ha. Protektado ng orasyon ng bahay na to. Kaya hindi kayo magagalaw ng mga aswang na yan. Matapos magbilin, ay kinuha ko ang itak na may konsagra ni Kuya Zimo. Mabisa tong panglaban sa aswang dahil ilang gabi niya rin itong inorasyonan. Nagtungo muna ako sa bahay ni Kuya Zimo at nagritual at nagpalakas ng poder. Pagsapit ng dapit hapon, ay saka na ako lumarga papunta sa kabilang barangay. May kalayuan man ang kabilang barangay, pero napagtatakang hindi ako nakakaramdam ng pagod. Mas bumilis din ang lakad ko, kaya mas mapapadali ang pagdating ko doon. Nag-aalala na rin kasi ako nito kay Kuya Zimo, lalo na't mag-isa lang siyang lumalaban sa mga aswang. Pero nasa masukal na daan ako nang maramdaman kong parang may sumusunod sa akin. Pero hindi ako nagpahalata at pinagpatuloy lang ang paglalakad. Pero pinakikiramdaman ko na ang paligid ko nito. Hinawakan ko na ang puluhan ng itak para kung umatake man ang kung sino ang nagbabalak sa akin, ay mabuti ng handa ako. Hanggang umusal na ako ng orasyon sapin sa katawan at kalakasan para magawa kong labanan kung sino mang sumusunod sa akin nito. Lalong lumakas ang pakiramdam at pandinig ko nito kasi naririnig ko ang malalakas sa paghinga ng isang nilalang at malapit na to sa akin. Kaya hinanda ko ng sarili ko at lumingon sa likuran. Sakto na magdadambahin ako ng kiwig na aswang na nasa anyong dambuhalan ng mabalahibong aso. Hinugot ko kagad ang itak na nakasabit sa bewang ko at sinalubong ko ang pag-atake niya. Huli na para maiwasan niya to. Dahil lang dambahin niya ako, ay ang dulo ng itak ko ang sumalubong sa kanya. Tumarak to sa sikmura ng kiwig. Nanlaki na lang ang mata ko nang ma-realize ko na sa akin babagsak ang dambuhalang aso. Natumba ako at dumagan nga to sa katawan ko, pero wala na tong buhay. Buong lakas ko tong itinulak palayo sa katawan ko. Nang maalis ko to sa pagkakadagan sa akin, ay mabilis akong tumayo at tinignan na pagbabagong anyo ng kiwig na aswang na to. Naging anyong tao siya, kaya nakilala ko siya kagad. Siya yung matandang may-ari ng kubong malapit sa sementeryo. Umusok ang sugat na matanda at saglit lang itinupok na ng apoy ang katawan nito. Grabe, ang baho ng dugo mong aswang ka! Kadiri! Ay, pero at least, naipaghiganti ko na rin yung mga biktima mong animal ka. Halos maduwal-duwal ako nang makitang halos mapuno ng dugo nito ang damit at katawan ko. Napilitan akong hubarin to, kaya naglakad ako ng gabing to nang walang pantaas ang damit ko. Pagdating ko sa kabilang barangay, ay hindi na ako nahirapan pang hanapin sila Kuya Zimo. Nakita ko ang barikada nila at kasama niya ang mga barangay tano dito. Pero nang papalapit na ako mula sa dilim. Teka, sino ka? Uy, teka, Kuya Zimo, ako to! Tepan, ano nangyari sa'yo? Bakit duguan ka? May sugat ka ba tol? May nakalaban ka bang aswang? Oo kuya, relax. Ayos lang ako. May nakalaban lang akong kiwig. Ano ka mo? May nakalaban kang kiwig? Oo kuya, dinamba ako eh.
Pero sinaksak ko kagad ang sikmura niya. Kaso sa akin nga lang bumagsak eh. Saan ba ako pwedeng makiligo rito? Natawa na lang si Kuya Zimo sa akin. Sinamahan ako ng isang tanon sa bahay nito at pinahiram na rin ako ng damit na masusuot. Nang pabalik na kami sa barikada, ay nakarinig kami ng sigawan ng mga tao. Meron daw inaswang, kaya napatakbo kami. Pagdating namin doon, ay nandito na sila Kuya Zimo. Nakita namin ang isang matandang lalaki na umiiyak dahil asawa nito ang inaswang. Wakwak ang tiyan tapos wala ng lamang loob. Ayon sa matandang lalaki, wala raw nakakita sa aswang. Akala nga raw nito ay tulog lang ang asawa niya. Yung pala'y binutasan ng aswang ang haligi ng kubo nila kung saan natutulog ang asawa niya. Mula doon, ay nagawa nitong wakwakin ng tiyan ng matanda. Sa mga hindi nakakaalam, ang dila ng kiwig ay matalas at kayang humiwa tumusok sa tiyan ng biktima nila. Talagang lumakas na ang loob ng mga kiwig na yan Para bang pinaparating nila sa atin na mas malakas sila. Kasi kahit alam nila may nagro-ronda dito, ay umaatake pa rin sila. Nakapatay na ako ng isa kuya. Hindi na ako takot labanan ng mga yan. Nakikita mo na ba sila sa paligid? Oo kuya, marami sila. At hindi sila mapirmi sa iisang lugar. Ang bibilis sa kilos nila. Gawain nila yan para hindi sila makita ng tao. Kung hindi mo kayang sabayan ng bilis nila, hindi mo talaga sila makikita. Kaya pala hindi ko sila nakita noon. Huwag kang magpahalata. Kaya mong isipin nyo na ordinaryong tao lang tayo. Sige kuya, buti sinabi mo. Hindi ako nagpahalata na nakikita ko mula sa malayo ang mga kiwig na nakamasid sa amin. Kailangan namin pagplanuhan ni kuya ang dapat gawin para matapos ang paghihirap ng mga kabaryo namin. Teka lang tol, bakit ka pala pumunta rito? Sino na nagbabantay sa kabilang barangay? Nag-alala kasi ako sa kuya eh. Alam kong marami ka mga kalaban dito eh. Ano ka ba? Mabuti na yung magkahiwalay tayo para nababantay natin ng parehong barangay. Oo sige, babalik na lang ako dun pagsikat ng araw. Mukhang ilang oras lang naman at mag-uumaga na. Kailangan na natin silang tapusin dahil dumadami nang namamatay. Pinag-aaralan ko lang ang kahinaan nila. Mahirap kung padalos-dalos tayo dahil hindi rin naman basta-basta mga kalaban natin. May punto si Kuya Zimo nito. Mahirap ang padalos-dalos dahil kapag kaming dalawa na ang napatay ng mga aswang, lalong wala nang tutulong sa mga tao. Nang sumikat ang araw, ay bumalik na ako sa amin. Nagpaiwan si Kuya Zimo dahil kailangan pa siya ng mga tao doon. Tanghali na makauwi ako. Sa kubo ni Kuya Zimo ako dumiretso at dito nag-isip kung paano ang susunod kong gagawin. Masyadong mailap ang mga kiwig. Kung hindi namin sila hahanapin, hindi naman magpapakita ang mga to. Kaya kailangan namin gumawa ng strategy para mapatay ang kalaban. Naisip ko na lang na magronda gabi-gabi. Kahit pa isa-isang kiwig lang ang mapatay ko, ay malaking bawas na rin yun sa kanila. Sa tindi ng galit ko sa mga manlalasong kiwig, ay pinahiran ko ng dagta ng iputri ang gamit kong itak. Iniwasan ko lang madampian nito ang balat ko. Matapos ko magpahinga at nang sumapit na ang gabi ay lumakad na ako. Alas 6 pa lang ng gabi ay wala ng tao sa paligid. Sa takot na malason sila at mabiktima ng mga kiwig. Kung may kita ko kayo ngayon mga aswang kayo, ipapalasap ko sa inyo ang pakaramdam ng mga nilason nyo. Sa paglakad-lakad ko, ay napunta na ako sa masukal na bahagi ng lugar namin. Hanggang may nakita akong babae naglalakad at parang papunta sa gubat. Oy miss, bakit mag-isa ka rito? Gabing-gabi na. Nasa labas ka pa? Ano bang pakialam mo? Sino ka ba? Saka, ikaw rin naman Nasa labas pa kahit gabi na. Nagro-ronda kasi ako. May gumagalang aswang dito Hindi ka ba natatakot sa kanila? Pauwi na nga sana ako Inistorbo mo lang. Teka, malapit ka lang ba rito? Gusto ko sana makainom Baka pwedeng makainom sa inyo. Malayo na kasi bahay ko rito sige. Doon lang ang bahay namin. Ako nga pala si Teban. Ikaw, ano pangalan mo? Ako si Andeng. Ano, sasama ka ba o hindi? Syempre sasama. Nauuhaw nga ako Tara na. Ramdam kong may kakaiba sa babaeng to. May punto ang pagsasalita niya. Kakaiba kesa sa punto namin. Kaya alam kong isa siya sa mga dayo. Kailangan ko lang alamin ito. Kung isa rin siya sa mga aswang tulad ng mga kasama niyang nanirahan na lang bigla rito. Naglakad siya papasok sa gubat. Nakikiramdam naman ako sa paligid. Pero hindi ako nagpapahalata. Hanggang sa nakarating na kami sa tirahan ni Andeng. 3 kubo to na magkakatabi. Pumasok siya sa unang kubong nadaanan namin. Ako naman ay naiwan sa labas. Nagmamasid ako sa paligid. Mukhang nag-iisa lang ang babaeng to rito. Kaya umusal na ako ng orasyong pangontra sa lason at orasyong sapin sa katawan bilang proteksyon ko. Paglabas ni Andeng ay may dala na tong isang basong tubig at iniabot niya to sa akin. Bago ko to ininom ay umusal ulit ako ng orasyon. Habang iniinom ko to ay ngumisi si Andeng at naglakad palapit sa akin. Naramdaman ko na ang pagpahid niya ng nagtaas sa katawan ko. Pero hindi ko na lang pinahalatang naramdaman ko to. Hindi ba ikaw ang pumasok at nagdakaw sa panlaso ng pinuno namin? Anong sinasabi mo? Alam mo na ngayon kung ano o sino kami. Pineke ko ang pangangati ng balat ko at sakit ng ulo. Kunwaring nanghihina rin ako na paupo sa lupa. Lalong napangisi ang babaeng to. Hinawakan niya ang braso ko at kinaladkad ako papasok sa kubo nila. Mukhang dito nila pinepreserba ang mga karne at laso na ginagamit nila. Tulad lang dito ng kubo ng matanda sa sementeryo. Bakit yung ginagawa to? Natural, para mabuhay. Laman ng hayop ang pagkain namin. Pero kailangan din namin ng laman ng tao para maging malakas. Pero maswerte ako ngayong gabi kasi kusa ka nang sumama sa akin. Hindi ko na kailangan pa maghanap ng mabibiktima. Kayo pumatay sa mga magulang ko. Magbabayad kayo. Paano mo pa kami magbabayarin? Ngayong gabi, magiging pagkain ka na rin namin. Hindi na kayo naawa sa mga bata. At matatandang nilalason nyo. Pinapatay nyo sila. Alam mo, nilalason namin ang mga biktima namin
Kasi mabango sa pang-amoy namin ang atay nila. Malinamnam at masarap yon. Iniisa-isa nga lang namin ang paglason sa inyo eh. Para hindi nyo mahalata. At para hindi kayo kagad mabilis maubos dito. Kaso dahil pakailimero ka, natuklasan mo ang sekreto namin. Kaya ngayon, sasamantalahin na namin bago kami lumipat ng ibang lugar. Pero mananatili muna kami rito. Kasi ang sarap niyong paglaruan eh. Tumawa ng malakas ang babae habang nakatingin sa akin. Pang-FAMAS award naman ang aktingan ko nito. Hindi ko nga akalain na pwede pala akong mag-artista. Tiniis ko pa konti. Hinintay kong makauwi ang mga kasama niya para hindi na ako mahirapang hanapin at kilalanin sila. Delikado man ang ginawa ko nito. Pero ito na lang ang naiisip kong paraan para mapabilis ang pagbuksa sa kanila. Bahala na. Ipinagpapasa Diyos ko na lang ang lahat nito. Nagdasal ako ng taimtim at pagkatapos ay nakarinig na ako ng yabag ng mga paapapasok sa kubo. Pagtingin ko sa may pinto ay nakita kong pumasok dito ang isang matandang lalaki at babae. Sawag-sabahan na akong kumain ng bangkay. Kailan kaya tayo makakatikim ng sariwang laman ng tao? Yung tipong kamamatay lang. Nandito na pala kayo, ama ina. Andeng, bakit malakas ang boses mo? Ama, makakatikim na tayo ng sariwang naman. May nahuli akong tao. Aba, saan mo nakuha ang lalaking to? Sumama siya sa akin ng kusa, ama eh. Naakit yata sa kagandahan ko. Wala ako naaamoy sa kanya. Baka hindi pa kumakalat ang lason, ama. Kasi kita nyo naman, malakas ang resistensya ng lalaking to. Ganun ba? Ang galing talaga naman ako. Makakatikim na tayo ng masarap na tay at sariwang karne ngayong gabi. Nakakasawa ng mga bangkay ng mga tao rito eh. Nagtawanan ng mga aswang nito. Kunwaring nangihina naman ako nang tignan ko si Andeng. Totoo ngang maganda siya, pero nakakapanghinayang lang dahil isa siyang aswang. Kailan ba? Tawagin nyo na kaya lahat para pagpiyasahan nyo na ako. Bakit pa kami magtatawag na kasama? Makikihati pa sila sa amin, no? Sa amin pa lang ng pamilya ko. Kulang pa ang karne mo. Ganun ba? Pero yun ay kumakakain nyo ako. Tumayo ako mula sa pagkakahiga. Nakita kong nagulat si Andeng nang makita niyang nakakatayo pa rin ako at masiglang masigla pa. Akala ko nangihina ka dahil may epekto na ang lason. Ngumisi ako at hinugot ang itak na nakasabit sa tagiliran ko. Nagulat ang mga aswang at napatras sila. Masyadong nakampante si Andeng kasi hindi man lang niya ako nagawang itali. Magaling ba akong umarte para hindi mo mahalata? Kung tuso kayo, mas tuso ako. Ano ngayon kung hindi ka nalason? Hindi ka na rin naman makakalabas ng buhay dito. Hanggang sumugod si Andeng sa akin. Iwinasiwas ko naman ang dala kong itak. Dumaplis ang itak sa braso niya, kaya napasigaw to. Tapos umusok ang sugat nito, pero hindi pa naman ganun kalala. Akala mo ba mapapatay mo ako gamit lang ang itak mo? Hindi to ordinaryong itak lang, no? Tingnan mo, hindi mo na mapaghilom ang sugat mo. Ama, mag-iingat ka. May orasyon ng itak ng hawak niya. Hindi ko mapagaling ang sugat ko. Malit na sugat lang yan. Halika, tulungan mo ko patumbahin ng lalaking to. Hinarap ko ang mata ng lalaki. Nakangisi to habang nakatingin sa akin. Ngumisi rin ako dahil nakita kong biglang nang hina si Andeng. Agad naman tong inalalayan ng ina niya. Akala niyo ba simpleng sugat lang yan? Anong ginawa mo sa akin? Ipinahid ko lang naman sa itak na to ang ninako kong lason sa pinuno niyo. Nilason mo ang anak ko. Papatayin kitang hayop ka. At hindi lang yon. Alam niyo bang patay na ang pinuno niyo? Ano? Hindi totoo yan. Kung ayaw niyo maniwala, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya pinatay. Sinugod ko ng tagamatan ng lalaki, pero nakatras to. Mabilis ang pagkilos nila, pero nasasabayan ko na to simula nang sanayin ako ni Kuya Zimo. Pero nang makita ng mata ng lalaki na sobrang hina na ng anak niya, inutusan nito ang asawa niya na harapin ako dahil kailangan niyang gamutin si Andeng. Mapagmahal din palang magulang ang mga aswang na to, pero ipapadama ko sa kanila. Ang sakit na naramdaman ng mga magulang na namatay ng anak dahil sa kagagawa nila. Inurasyon na ng mata ng lalaki si Andeng. Pinipilit nitong gamutin ang lason sa katawan ng anak. Tapos ang ina naman ni Andeng ay sumugod sa akin. Nagpalit anyo pa to sa isang itim na aso. Nagpamuno kaming dalawa hanggang nakagat niya ako sa braso. Pero kasabay nito, ang pagtara ko ng itak sa tagiliran niya. Umatungal to sa sakit habang si Andeng naman ay napasigaw sa takot nang makitang napatay ko na ang ina niya. Ina! Pesteng yawa ka. Papatayin kitang hayop ka. Susugod na sana ang mata ng lalaki pero hinagis ko na sa kanyang itak na hawak ko. Hindi tumarak sa katawan niya ang itak pero nadaplisan ko siya sa braso at tumalsik sa mukha niya ang dagtang nakapahid sa itak ko. Hindi! Nanghihinang napaupo ang matandang aswang. Nagsimulang mangati ang balat nito sa mukha pati na rin ang daplis ng sugat nito hanggang sa nagpantal-pantal na to. Dinampot ko naman ng itak. Si Andeng ay namumutla na. Mas delikado ang lagay nito dahil ang lason ay sa sugat niya mismo pumasok. Nang makita kong umuusal ang matanda para kontrahin ng lason, ay minabuti ko nang tapusin ang buhay nito na mas mabilis. Kaya tinagpas ko ang ulo niya. Malas lang niya dahil hindi niya itinuro sa anak niya kung paano kontrahin ng lason. Kasi ngayon, mararanasan ni Andeng ang hirap at sakit na pinagdaanan ng mga biktima nila. Halos sumisingap na si Andeng sa hangin. Namimilipit sa sakit ang ulo't nagsusuka. Pero wala akong balak na tapusin siya. Pinanood ko lang ang paghihirap niya hanggang sa malagutan na siya ng hininga. Kabayaran na yan sa mga atraso nyo. Kulang pa ang buhay nyo. Sa dami naman na biktima nyo rito. Paglabas ko ng kubo, ay dinukot ko sa bulsa ko ang posporong baon ko. Mas mabuti nang masunog ang kubong to kasama ang mga itinago nilang dagta ng ipotri. Madali lang na masunugin ang kubo. Saglit lang itinupok na kagad doon ng apoy. Sinunog ko na rin ang dalawang kubo pang nandito.
bago ko umalis at umuwi sa bahay ni Kuya Zimo. Kinabukasan, bago sumilip ang araw, ay nasa kabilang barangay na ako kung nasaan si Kuya Zimo. Dala ang natitirang dagtan na nasa garapon. Nandatnan ko na lang na nagluluksa ang mga maraming tao rito. Kuya, ano nangyari? Bakit parang dumadami ang nabibiktima ng kiwig dito? Nasa lisiyan nila kami tol. Habang may nahabol akong kiwig, ang mga kasama pala noon ay nambibiktima na pala sa dulong bahagi ng barangay. Ay nako, ikaw, ba nandito ka na naman? Mas kailangan ka nila sa barangay natin. Wala namang kiwig doon. Dito na yata sila namumugad eh. Yung natitirang pamilya ng kiwig doon. Tinapos ko na. Napatay mo? Pamilya ng kiwig? Oo kuya, sinunog ko na rin ang kubo nila. Eto nga nakagat pa ako sa braso. Pero nagamot ko naman na to. Hanip tol, mas malakas ka pa sa akin Kapag naging albularyo ka, baka mas maging malakas ka pa. Hindi naman kuya. Ginamitan ko lang ng strategy no. Kung hindi natin sila mahuli-huli, di tayo magpahuli sa kanila. Anong ibig mong sabihin? May plano na ako kuya. Delikado pero sana umepekto. Kung delikado, dapat pag-isipan muna nating mabuti. Mahirap ang sumugal kung buhay ang kapalit. Pero kuya, kung hindi tayo susugal, ilang bata pang mamamatay. Saka, parang inaangkin na nila ang baryo natin eh. Nabubuhay na sa takot ang mga tao rito. Kaya dapat matigil ng mga kasama ng mga aswang na yan. Atin ang baryong to. Layo lang sila rito. O sige, ikaw ang masusunod tol. Susuportahan kita sa binabalak mo. Salamat kuya. Hindi na lang to para sa mga magulang natin. Para na to sa mga taong nakatira sa baryong to. Wala namang ibang tutulong sa atin eh. Kundi tayo lang. Kaya nga siguro tayo ang pinupunteriyan ng mga aswang na yan. Dahil masyadong liblib ang baryo natin. Pero ngayon, lalaban na tayo. Sabihin mo lang sa amin kung ano matutulong namin sa plano mo. Ikinuwento ko kay Kuya Zimo kung paano ko tinapos. Ang pamilya ng kiwig gamit lang ang mga orasyong tinuro niya sa akin. Sinabi ko rin kung paano ko sila pinatay. Gamit ang sarili nilang panlason. Kaso konti na lang ang dagtang natitira sa grapon. Ang dagta naman na pinahid ko sa itak ay natuyo na rin. Kaya kailangan namin paghandaan ng paglaban sa mga kiwig. Lalo na't hindi namin alam kung gaano pa sila karami. Teka, paano to kuya? Tayo may kakayang makakita ng kiwig. Kaya tayo lang din ang makakalaban sa kanila. Yan nga rin ang problema ko tol. Kaya nasalisyan kami ng mga aswang na yan Kailangan natin ng strategy kuya. Para manalo tayo sa laban na to. Naganda kami ni Kuya Zimo. Nagpalakas kami ng puder at pondo. Inipon din namin ang mga may sakit sa bahay ng kapitan at inorasyonan ng buong lugar. Sa ganitong paraan kasi ay hindi sila makakantin ng mga aswang. Dito na rin kami sa bahay ni kapitan nag-usap-usap. Hindi na namin pasasamahin ng ibang mga kalalakihan sa lakad namin ni Kuya Zimo dahil baka ikapahamak pa nila. Dito ko na rin sinabi ang plano ko. Ano? Lalasunin mo ang sarili mo? Paano kung mamatay ka? Kuya, ang sabi ng aswang na napatay ko, mabango sa kanila ang atay ng taong may sakit. Kaya ito ang naisip kong paraan para sila mismo ang lumapit sa atin. Ipapain mo ang sarili mo. Hindi ko papayag. Delikado ang gagawin mo. Ito na lang ang paraan kuya. Hindi pa nila ako kilala. Ikaw kilala ka na nila. Pinaglalaroan lang nila tayo rito eh. Kaya ako nang bahala. Kapag dumating sila, saka ka magpakita. Tapos magpapatayin mo sila. Pero, paano kung kumalat ng lason bago ka maggamot? Kaya ko naman gamutin ang sarili ko kuya. Paano kung mahirapan kang gamutin ang sarili mo? Ako na lang ang gagawa. Ipain niyo ang buhay ko sa mga aswang. Hindi ho pwede. Mahina na ang katawan niyo tatang. Baka ikamatay niyo ba ito bago kayo magamot? Matanda na ako. Nakaano pang saysay ng buhay ko. Pinatay na ng mga aswang ang asawa ko. Kaya hayaan niyo na akong tumulong para mapaghiganti ang asawa ko. Kami ang gaganti para sa inyo, tata. Hindi nyo kailangan gawin to. Pero mas magiging malakas kayo kung dalawa kayong lalaban. Paano makakalaban si Teban kung may laso ng katawan niya? Hayaan niyo akong tumulong. Kahit matanda na ako, gusto ko magkaroon ng silbi ang buhay ko bago man lang ako mamatay. Porsigido sa pagtulong ang matanda nito. Yung ibang mga may sakit na nandito sa baryo ay nagpresenta na rin. Normal na sakit lang ang meron ng mga to at hindi naman ganun kalala. Pero makakatulong na to para palakasin ang amoy, para maakit ang mga aswang na yon. Hindi ko naman kasi pwedeng pikein lang ang laso ng katawan ko tulad ng ginawa ko kay Landeng dahil hindi rin nila maaamoy na may sakit ako. Dalawang may sakit ang nagpresenta nito tapos inilagay namin sa iisang kubo. Ako ang kasama nila sa kubo at si Kuya Zimo naman ay nakatago sa kabilang kubo. Nakakulong lang kami sa mga kubo hanggang sumapit na ang gabi at dito ko na sana sisimulan ilagay ang dagta kay Tatang. Tang, sigurado ka ba talaga sa desisyon mo? Oo, gawin mo na. Pahiran mo na ako ng lason. Pero ayos na siguro tong dalawang may sakit na to, Tang. Pero mas mabango at mas nakakaakit sa kanilang amoy ng taong mamamatay na. Etong mga may sakit na to, malalakas pa sila. Kaya sige na Teban, ipahid mo na sa akin ang lason. Hindi ko yata kayang gawin to sa inyo, Tang. Akin na, ako na ang gagawa. Kinuha ng matanda sa akin ng lason at pinahid niya to sa sarili niyang katawan. Nang sumakit ang ulo nito, ay inalalayan ko na siyang mahiga. Awang-awa ko habang inaalalayan siya mahiga sa papag. Hinanda ko na rin ang gagamitin ko para labanan ng kiwig. Kinuha ko ang natitirang dagta sa grapon gamit ang kapirasong sanga bago na upo malapit sa pwesto ni Tata. Pinakikiramdaman ko ang paligid habang ang matanda ay nagsusuka at dumadaing sa sakit ng ulo. Pinagdadasal ko nito na sana dumating na ang mga aswang para magawa kong gamutin kagad ng matanda. Pero saglit lang ay dinig ko na ang mga kaluskos nila. Tanging sa kubong to lang ang may sakit kaya siguradong dito sila sa akin pupunta kasi tatlong may sakit, tatlo rin ang kanilang mabibiktima. Hanggang narinig ko na may kumakaluskos sa tabi ng dingding ni Tata. Mukhang binubutas na nila ang dingding ng kubo para kunin ang atay nito.
Nang makita ko ang mahaba at matalim na dila nito, ay tinagpas ko to gamit ang itak. Napahiyaw sa sakit ang aswang at nang marinig ni Kuya Zimo yun, ay mabilis nung lumabas sa pinagtataguan niyang kubo. Inutusan ko naman ang mga kasama namin sa kubo na ipainom sa matanda ang tubig na may orasyon para magamot ang lason sa katawan nito. Mukhang nagalit ang kiwig sa labas kaya winasak nito ang pinto ng kubo. Pagpasok nito sa loob ay hindi nito inaasahan ang pagpahid ko ng sangang may dagta sa katawan niya. Napaatras to habang nanlalaki ang mata. Sinubukan nitong alisin ang dagta pero lalo lang tong kumalat. Ngayon, damhin niyo ang pakiramdam ng mga nilason yung mga hayop kayo! Bago pa tumakatakbo pa alis, ginilitan ko na ang leeg nito. Hindi to makasigaw dahil bumubulwak ng dugo sa leeg nito. Nang makita kong wala ng buhay to, ay mabilis akong lumabas ng kubo para tulungan si Kuya Zimo. Hindi ako nagkamali sa ginawa kong pagpaplano. 5 kiwig na aswang ang umatake sa kubo ng gabing to. At base sa impormasyon na nakuha ni Kuya Zimo, 5 tao na lang ang natitira sa mga dayo. Nagulat ang mga kiwig nang makita nila kami. Ang isang kiwig ay lumapit sa akin dahil akala niya mahina lang ako at ordinaryong tao. Hinablot niya ako sa braso bago tumingin kay Kuya Zimo. Albularyo! Umalis ka kundi papatayin ko ang taong to! Pati na yung mga nasa loob ng kubo! Umalis man ako hindi. Alam kong papatayin mo rin sila. Marunong ka nang mag-isip ngayon! Anong pakiramdam na mapaglaruan, Albularyong Polpol? Malalaman mo kung anong pakiramdam niyang sinasabi mo ngayong gabi mismo. Tumango sa akin si Kuya Zimo kaya napangisi ako. Ipinahid ko sa aswang na yun ang hawak kong sanga na may dagta. Nagulat to na makaramdam siya ng kakaiba sa katawan niya. Dahil dito, binitawan niya ako. Ha? Anong ginawa mo? Yan ang lasong nakuha ko sa pinuno nyo. Hindi ba kayo nagtataka na wala na siya rito? Yun ay dahil tinapos ko na siya. Sumabat ang aswang at sinabi nitong hindi ang matandang napatay ko ang pinakapinuno nila. Namuno lang daw to sa pamilya ng kiwig na nakatira sa kabilang barangay. Kapag hindi kami nakabalik ngayong gabi sa kuta namin, lulusob sila rito at papatayin kayong lahat! Manahimik ang pangit ka! Nilalaso na nga ang katawan mo! Ang daldal mo pa! Mamatay ka na! Tinagpas ko ang leeg niya habang si Kuya Zimo naman ay hinahabol ang ibang kiwig na tumatakas. Sinundan ko siya at kahit mabilis silang kumilos ay nagawa naming sabayan ng mga to. Sinubukan nilang lumaban pero hindi nila kinaya ang lakas namin ni Kuya Zimo. Saglit lang inapas lang na namin ang dalawang tumatakas. Sinundan naman ni Kuya Zimo ang isa pa at akmang papatayin pero pinigilan ko siya. Sinabi kong hayaan namin itong makalayo konti at saka ko siya niyayang sundan ng aswang na yon. Pumasok sa gubat ang aswang. Mukhang ang kagubatan talagang ginawa nilang kuta para makapagtago sa amin. Pero sa gabing to, hindi kami papayag ni Kuya Zimo na basta na lang kami matakasan ng aswang na yon. Medyo may kadiliman sa gubat pero sa gabay ng aming mga agimat at sa mutya ni Kuya Zimo, nasundan namin ang aswang. Sa pusod ng kagubatan pala sila nagtatago at nagpapanggap lang ng tumira sa baryo. Pero hindi kami sumugod kagad. Nagtago muna kami kung saan tanaw namin sila. Toy, maganda ka. Palakasin mo ang pondo mo at ang puder. Lulusob tayo. Sige Kuya Zimo, kailangan na nating tapusin to ngayong gabi. Narinig namin ang pagsumbong ng aswang sa pinuno ng mga to. Saglit lang ay nagsilabasan na sa mga kuba ang mga aswang. At nasaan yung tao ang mga to? Nagkatinginan kami ni Kuya Zimo dahil kaunti na lang ang bilang ng mga to. Ang iba'y matatandang babae, ang iba'y mga dalaga. At sa tingin ko nito, ang mga nambibiktima at nangunguha ng pagkain nila ay ang mga kalalakihan. Nasa 7 na lang sila nito pero mas marami pa rin sila kumpara sa amin. Nang malaman to ng mga aswang na patay na ang mga kasama nila ay nag-iyakan ng mga to. At pagkatapos ay nagkaisang nakiusap sa pinuno nila na ipaghiganti ang mga namatay nilang kasama. Kuya, mukhang lulusob sila sa barangay natin. Babalik ba tayo doon? Hindi. Baka madaming madamay. Dito na lang natin sila haharapin. Susubukan kong tigalpuin sila. Kapag nagtagumpay ako, lusubin mo sila. Sige kuya. Kitang-kita namin na nagpalitan yung aso ang mga kiwig. Ang iba sa kanila ay anyong baboy ramo naman. Nag-concentrate naman si Kuya Zimo para umusal ng tigal po at ibinato to sa kalaban. Naramdaman to ng pinuno nila at agad na nagpalipad ng pangontrang orasyon. Bago pa man umepekto ang pangontra, ay lumabas na ako sa pinagtataguan ko at sinugod ang pinakamalapit na aswang sa amin. Tinagka ko to sa katawan at bumao ng talim ng itak ko sa kanya dahilan para umatungal siya sa sakit. Toy! Sa likod mo! Paglingon ko ay dinamba ako ng isang aswang kaya nabitawan ko ang itak na hawak ko. Bumagsak ako sa lupa habang nakaibabaw sa akin ang kiwig na nasaan yung aso. Sasakmalin na sana niya ako pero naisangga ko ang braso ko sa leeg ng aso kaya hindi nito naabot ang leeg ko. Kinapa ko ang kapirasong sanga sa bulsa ko na may dagta at ipinasok sa bunganga nito. Napaatras ang aso at pilit isinusuka ang sangang nakatarak sa bunganga niya. Nakita ko naman si Kuya Zimo na lumusob na rin. Gumana na ang pangontra ng pinunong kiwig sa binatong tigal po ni Kuya Zimo kaya nakakagalaw na sila. Kuya Zimo! Mag-focus ka sa spiritual na laban! Ako nang bahala sa pisikal na laban! Sige Toy! Mag-iingat ka! 2 na ang napatumba ko. May 5 pa akong kalaban. Ang pinakapinuno nila ay nakatayo lang at nagmamasid para magsinusukat itong kakayahan ko. Ramdam kong kakaibang lakas nito kahit nasaan yung tao pa rin siya. Parang nakikipagtagisan to ng spiritual na lakas kay Kuya Zimo. Dadamputin ko na sana ang itak nang biglang may umatake sa akin na kiwig. Kinagat nito ang braso ko. Mabuti na lang at protektado ako ng kabal
kaya hindi bumaon sa balat ko ang ngipin nito. Meron pang nagpahid ng lason sa katawan ko, pero protektado rin ako ng orasyong kontra sa lason. Dala-dalawa na ang umaatake sa akin, kaya umusal na ako ng orasyon para sa dagdag na lakas. Sinuntok ko sa ulo ang kiwig na kumagat sa braso ko, pero hindi man lang ito bumitaw. Mas lalo pa itong naging agresibo at naglaway. Mas diniin pa nito ang pagkagat sa braso ko, hanggang nakita ko ang isa pang kiwig na aatake sa akin. Kaya buong lakas kong binitbit sa patok ang asong nakakagat sa braso ko, at ibinalibag ito papunta sa gustong umatake sa akin. Napaatungal na lang ang mga to sa sakit. Mabilis kong dinampot ang itak ko bago pa ako sugurin ulit ng mga kasama nila. Pasalamat na lang ako dahil sa lakas na pinihiram sa akin ng orasyon. Dahil dito ay mas lalong lumakas ang loob ko na sumugod sa natitira pang mga aswang. Tumakbo ang mga to papunta sa pinuno nila, pero nahabol ko ang isa pa at sinaksak gamit ang itak. Agad umusok ang sugat nito hanggang sa maging abuto. Pinana, inuubos na nila tayo! Punyeta, huwag mo akong guguluhin! Ano? Nasaan na ang tapang nyo? Pagsisisihan nyo na dito pa kayo sa amin ng bugat. Pagbabayaran nyo ang pagpatay sa maraming tao na tahimik na nabubuhay sa baryong to. Kayo ang mamatay! Kahit na magtulong kayo, hindi nyo ko kaya! Tignan natin kung hanggang saan ang lakas mo, tanda! Dahil nasa pinuno ng mga kiwig ang atensyon ko, ay hindi ko napansin ang isang aswang na inikutan pala si Kuya Zimo. 4 na lang sila, pero malakas ang pinuno ng mga to. Ah! Hayop kang aswang ka! Kuya Zimo! Nang lingunin ko si Kuya Zimo, ay nakita ko nakasampa sa likod niya ang aso habang nakaupo siya sa lupa at kinakagat siya nito. Pinipilit pa rin ni Kuya Zimo na sanggay ng mga birada ng pinunong aswang, kaya sinugod ko ang aswang na nakaibabaw kay Kuya. Mabuti na lang at may kabal na orasyon din si Kuya, kaya hindi siya tinatablan sa pagkagat ng aswang. Huwag lang sanang mabasag ng pinunong aswang ang depensa niya. Alam kong pinoprotektahan din ako ni Kuya Zimo nito para hindi ako tamaan ng mga palipad hangin ng kalaban. Kaso kita ko nang nauubos na ang pondo niya. Sa galit ko nito ay sinugod ko nga ang aswang na nasa likod niya. Tumalo naman to para damahin ako. Kaso laking pagkakamali ng aswang na to dahil sinalubong ng itak ko ang dibdib nito. Teka, alam ko na ang sunod nito. Alam ko na ang mangyayari, kaya mabilis akong umiwas para hindi mabagsakan ng kiwig. Tagumpay naman ako nakaiwas, pero ang hindi ko naiwasan ay ang pag-atake sa likod ko. Ah! Putya! Sa dami mong kakagatin, puwet ko pa talaga! Iwinasiwas kong itak sa likuran ko. Nadablisan ko naman ang aswang, kaya bumitaw to sa pagkakakagat. Nag-iiyak ang asong nasugatan ko, kaya na-distract ang pinuno nila. Tapos nanilisik ang mata nitong nakatingin sa akin. Anak ko! Ha? Anak mo pala ang pasaway na to? Masdan mo kung paano ko siya papatayin sa harapan mo! Hinuwakan ko ang nguso ng aso at tinagpas ang leeg nito. Nawalan sa focus ang pinuno ng aswang. Nagwala to sa galit at binira ako ng tigalpo. Pero sinanggayo ni Kuya Zimo kahit nanghihina na siya. Alam kong nababawasan na ang pondo niya dahil ang iba'y pinapasa niya sa akin. Kaya mabilis na akong kumilos at sinugod ang pinunong aswang. Matapang ka pa rin lumalaban ha! Kahit wala ka ng kakampi, patay ng lahat ng kasama mo pati ang anak mo. Ngayon sabihin mo sa akin, masakit ba? Masakit bang mamatay ng anak? Papatayin kitang hayop ka! Sumugod ang aswang sa akin. Tinaga ko siya, pero tumalbog lang ang itak ko sa katawan niya. Nagtaka ako kasi ang itak ko'y naorasyonan at mabisang panlaban sa aswang. Pero napagtanto ko na mukhang malakas din ang kabal ng aswang na to. Hanggang binigwasan ako ng aswang at sa lakas nito ay tumilapon ako sa punong malapit sa pwesto ko. Tapos naglakad palapit sa akin ang pinunong kiwig habang nanilisik ang mga mata. Sa galit nito, hindi na to nakakapag-isip ng tama. Wala na sa focus ang isip niya. Ang gusto na lang nito ay mapatay ako. Hanggang nalingunan ko na lang si Kuya Zimo. Nakaupo at umuusal ng orasyon. Nagpapalakas siya ng pondo para mabira niya ng malakas na orasyon ng kalaban. Walang paraan kasi para mapatay ko sa pisikal na katawan niya ang pinunong aswang na to. Kaya ang ginawa ko ay nilibang ko na lang to at ginalit para mawala ang atensyon nito kay Kuya Zimo. Tingin ko naman ang mga oras na to na malapit na rin ang umaga. Konting tiis na lang at matatapos na rin ang misyon namin. Matatapos na rin ang buhay ng huling kiwig sa lugar namin. Sige, lumapit ka! Galit ka dahil namatay ang anak mo? Kulang pang buhay niyang pantubos sa lahat ng buhay ng inutang niyo. Kaya dapat lang namamatay kayo! Hindi ko na hinintay makalapit ang pinunong aswang. Sinugod ko na to. Tumalbog sa katawan niyang itak ko. Kaya sinakal ako nito. Asa nagtapang mo, bata? Papatayin kita gamit ng mga kamay ko! Sinubukan kong baklasin ang kamay niya sa leg ko, pero malabakal to sa tigas. Halos malagutan na ako ng hininga sa higpit ng pagkakasakal niya. Akala ko, ito na ang katapusan ko. Pero nagulat ako nang bigla na lang ako nitong bitawan. Napaluhod naman ako sa lupa habang habol ang paghinga. Namamanhid ang leg kong sinakal nito. Mabuti na lang protektado ako ng agimat, kundi baka nabali nito ang leg ko. Nang makabawi ako sa paghinga, ay nilingon ko si Kuya Zimo. Nakita ko siyang nakatayo at nakaturo ang kamay sa pinuno ng mga kiwig. Nakabawi na siya ng lakas at ngayon ay nakikipagtagisan ulit ang spiritual na lakas. Kaya pala nabitawan ako ng pinunong aswang dahil binira ni Kuya Zimo ng orasyon ko. Pero malakas din ang pinuno ng mga kiwig. Nagagawa nito magpakawala din ng mga palipad-hanging pangontra kay Kuya Zimo. Galit na galit ang pinunong aswang pero mahahalata na rin sa kilos nito ang panghihina. Mukhang tinablan na to sa unang bira ni Kuya Zimo.
Nagpanggap akong hinang-hina habang nag-iisip ng plano kung paano ko matutulungan si Kuya Zimo. Habang natatagalan kasi, ay mas lumalaki ang chance na matakasan pa niya kami o kaya naman ay mapatay niya kaming dalawa. Hindi siya basta-basta uri lang ng aswang. Sobrang kunat ng balat nito at hindi rin to tinatabla ng lason dahil tiyak na may pangontra din to para rito. Hanggang nakaisip ako ng plano, kaso hindi ko sigurado kung tatalab pa to nito. Kaya nagdasal ako ng patnubay at gabay bago huminga ng malalim. Dinampot ko ang itak na nabitawan ko nung sinakal niya ako. Makunat ang balat ng aswang na to, pero kahit ang buhayang may makunat na balat ay may kahinaan din. Ito na ang katapusan mo. Tumayo ko at pinuntirya ang mata ng pinunong aswang. Mabilis ang pagkilos ang kinailangan ko nito, kaya bumulong ako at umusal ng dasal. Diyos ko, tulungan niyo ako magtagumpay para to sa mga inosenteng tao na pwede pang mabiktima ng mga aswang na to. Tulungan niyo kaming manalo sa laban na to. Mabilis akong tumayo at hindi na nag-isip pa. Mabilis kong itinarak ang talim ng itak sa mata ng pinunong kiwik. Humiyaw sa sakit ang pinunong aswang, kaya isinunod kong sungal-ngali ng itak ang bunganga nito. Nagsukato ng dugo bago napaluhod. Pilit niya akong inaabot, pero umatras lang ako bago ko mas idiniin sa bunganga niya ang itak. Lalo tong nagdugo at umusok, pero buhay pa rin ang aswang na to at nakakagalaw pa rin siya. Grabe, ang tibay mong halimaw ka. Bakit hindi ka mamatay-matay? Hanggang isang malakas na orasyon ang pinalipad ni Kuya Zimo na siyang tumapo sa buhay ng aswang na to. Nagulat na lang ako na bumagsak to sa lupa at nawalan ng malay. Sinipa-sipa ko pang katawan nito para makasigurado, pero hindi na to gumagalaw pa. Hindi na abo ang katawan nito dahil nasaan yung tao to nang mamatay. Nang masiguro kung patay na talaga to, ay nilapitan ko si Kuya Zimo na nito'y nakakapit sa puno at nagpapahinga. Dumudugo ang ilong niya kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Ayos ka lang ba, Kuya? Dumudugo ang ilong mo. Normal lang to, tol. Naglabas kasi ako ng malakas sa enerhiya. Grabe, ang angas nun, Kuya. Ikaw din, ang angas ang ginawa mo. Ang galing mong makipaglaban. Nagamit mo rin ang training mo dun sa pagsusundalo. Ang galing mo rin sa kombate espiritual, Kuya. Sigurado akong proud sa'yo sila nanay at tatay. Pati na rin si Tio. Pati sa ito, tiyak proud din sila. Halika na, sunugin na natin ang kubo nila para hindi na pamahayan pa ng iba. Kasama na rin ang bangkay ng hayop na pinuno nila. Sinunog namin ang kubo, kasama ang bangkay ng pinuno nila, bago kami umalis sa lugar na yon. Sumikat na ang araw na makabalik kami sa barangay. Nakaabang sa amin si Kapitan at ang mga kababaryo namin. Nang makita nila kaming buhay pa, ay nagpalakpakan sila. Mga kababayan, patay na ang lahat ng mga aswang. Wala na tayong dapat ikatakot. Mabuhay ang magkapatid na albularyo! Mabuhay kayong dalawa! Naging malaya sa mga aswang ang bayan namin, kaya naging payapa ulit ang pamumuhay ng mga tao sa amin. Ilang taon din ako tumira pa rito, bago nagpa siyang bumalik sa Maynila. Pero bago ko umalis, ay natupad ko ang pangako kong bumili ng kalabaw. Binigay ko to kay Kuya Zimo, at kung minsan ay hinihiram ni Ate Leona para panghakot sa produktong ibababa sa bayan. Dahil dito, kahit paano ay nabuhay sila na hindi kinakapos sa pagkain. Ako naman ay nagkaasawa at nanirahan na sa Quezon City. Dito na ako nagkaanak hanggang tumanda. Pero si Kuya Zimo ay tumigil na ngayon sa panggagamot dahil matanda na siya. Hindi na rin niya kaya makipaglaban pa sa mga aswang at elemento. Anak naman ni Ate Leona na si Buboy ang nagmana ng mga agimat niya dahil hindi na nga siya nakapag-asawa. Si Ate Leona naman ay namayapa na noong 2018 pa. Umuwi ako sa amin noon at kahit paano ay nakita ko ang pagbabago sa baryo namin. Naayos na ang daan papasok sa baryo kaya may electricity na sila, pero hindi pa rin ganun kaprogresibo. Medyo liblib pa rin kasi to at bihirang dayuhin. Hindi ko alam kung may maniniwala pa sa kwento kong to, pero sinubukan ko pa rin ipasulat sa apo ko para mabahagi sa inyo. Wala kasing kahit sinong tagalabas ang nakakaalam na minsang sinakop ng mga aswang ang baryo namin. Hindi naman kasi nakakalabas ang balita sa amin, at kung may kwento man namin sa iba ay wala ring naniniwala. Dahil sa ngayon, importanteng may ebidensya bago paniwalaan. Wala man kami maipakitang ebidensya na naganap to, pero sa puso namin nakaukit ang traumang pinagdaanan namin at ang kagitingan namin magkapatid na bigyang hustisya ang mga biktima sa baryo namin. Pero hindi na rin naman importanteng may maniwala. Ang mahalaga ngayon ay naibahagi ko na ang kwento namin magkapatid na albularyo, dahil dito ko napatunayan na mas malakas kapag nagtutulungan kayo magkakapatid. Hanggang dito na lang ang kwento ko, at sana'y nagustuhan niyo ang karanasan namin ni Kuya Zimo. Sa ngalan niya, ako si Teban.